Good morning. So yun po oh. So medyo may calm na sila, no? Calm down na. So yun, nakakain na po. Pero half lang pala ito. Yung nilapag namin ngayon, yung nauna napipisa kahapon. Yung iba nandun pa sa crates. So kaya nga may harang siya dito, boundary. Pero kaya lang nakalabas yung iba. Ano? Para dito sila dito yung mga malulusog na. Yan no. Yan guys ang ating product, Pure F1 Itik Pinas yan. And only here in Leo Songkip Vlog. Yan. Good morning. Yan. Yan o, parang kinaisa-isa namin yan. So, yan, ang tanong po yan, kailan ba yan dapat gawin? So, pagkalapag po talaga, yung first lapag dito sa lupa ay before siya makakain ng feeds, ay syempre pinapainom natin ng water na with Bitracin. Bitracin Gold guys, no? Bitracin Gold. Yan o, Bitracin Gold. Yan. Yan po. Napainom po namin ng Bitracin Gold. Isa-isa po yan. Huwag po kayo mag-alala. Sobrang laki po yung kanilang bibiro ng tawag dyan. Kaya napainom po namin. Pero malaki naman yung kanilang tuka, no? So yun. Aming ginagawa araw-araw. At yan po yung kasunod sa mga day old pa talaga, no? Kaya ilalapag pa namin today. Yan o, sobrang dami din po yan. Yan o. Yung naming mga pabo. Sobrang kulit. Yan o. Yan, nag-relax na sila. Nakakain na, no? Unlimited yan, no? Limited po yan, ha? Kain lang ng kain kayo, ha? Good morning. Chup. Chup. Play. Oh, isa to. Chup. Chup. Ayun ang ating mga ducklings po, no? Na mga dalawang kulay at tatlo. Itim, itim Pinas, tayo manggi, saka kaki. Tatlo na yan ipoproduce natin. Ito sigurado ko yung lalaki nito, yung itim. May mga kunti-kunti din, mga naitim, is yun yung titawag ko na parent stock. Kung kayong mag-alala, hindi po tayo mag-alala na makapagpalabas po tayo ng itim na Pinas kasi yan po yung parent stock. Kasi pag hatch po natin, may tatlo talaga yung kulay na yan. Pinas na itim, kayo manggi, tsaka kaki. Yan yung tatlo na yan. Ipag-cross na lang natin yan para pagka ganon, kung sakali pong kayo ng F1, kailangan malalaman nyo po kung paano mag-crossbreed. Na kwento po yan ni Seremi Santiago, yung scientist ng Pilipinas na yung last time na nag-attend pa ako ng meeting po namin, no? So yun. So guys, ito po yung ating be-all today. Sana po na nakita nyo po yung sobrang healthy po. At ngayon, kasi alam naman natin na paano mag-handle ng mga ganitong edad. Basta tandaan lang po natin, no, na hindi po talaga to pwede paliguin, no? Hindi po dapat to na dapat may bato po yung water nila, yung waterer, no?
maiwasan po talaga na mabasa. Sa nakakaalam nito o sa hindi pa nakakaalam, no, guys, tandaan niyo po to, madali po tong manghihina pagka mabasa po. Okay, so tanong po, kailan po pala pwede paliguin? After 1 month o kumbaga na 300 grams na po sila doon po sa kanilang body weight, o kaya yung pangalawang indicator na pwede papaligo na, yung paglabas na po yung permanent na balahibo, yung feeder po nila. Yun, di ba? So ito kasi dala-dala pa tong feeder nila sa itlog pa. So mag-change pa ito. Yan po yung indicator na pwede mo siyang paliguin. Okay? So ngayon naman, papakita ko po yung aming production dun sa incubator. Yung incubator ko, papasilid ko po yung sino pong nakasunod sa ating content, no? Last time na gumagawa po tayo ng another incubator para sa pagkapisa ay ngayon masisilip niyo po yung ngayon. Tapos masisilip niyo po din yung ating mga natitira pa na mga ducklings doon. Okay? So let's go. Tara. Okay, so ngayon from ducklings, no? Andito na naman tayo ngayon sa ating facility sa mga incubator. As you can see, kulay red, ang sabi yung red. Okay, so ito po yung ating maliit na incubator na ito yung pinakabitirano natin kung napapansin nyo. No, ito po. Okay, so ito po yung natira. Yan. Marami din nyo po yan. Okay, ito'y kukunin pa namin. At silip na lang natin, no, ang ating mga ginagawa. Yan. Ito din po, may natitira pa, no? Yan po. Yan, sobrang dami din yan na ano natin. So yan po. Tapos ito pa yung natira din po na hindi pa siya nag-crack, no? Pero may natira na din na ano, may ano pa, medyo malimig-lamig na. Pero normal kasi yan, mga 600 pa yung natira siguro. Out. I think 600, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mga ano na lang siguro ito, mga 400 plus out of 5,000. Ay, 4,700 yung pinasok namin ng mga itlog. 4,700 po yung in-incubate namin. Na yun po yung nakita nyo ng mga ducklings kanina ay nasa around 3,000 to 4,000 na yata yan. Tapos yung natira pa dito sa incubator, siguro I think mga 400 to 500 pa itong natira. So pipilian pa namin mamaya kung ano yung healthy dun na mapipisa pa. So yun nga ang aming incubator na ito yung veterano din ito eh. Dami ditong pinalabas sa mga ducklings, no? Okay, dito na naman tayo sa kabila. Dito yung kabila para matapos na itong ating exposure. Ito yun, no? Simple lang po ito guys kasi actually ito, simple lang. Hindi naman tayo gumagawa ng mga milyon-milyon na incubator kasi hindi natin kaya. So yung budget natin ay ingay yung ating tupa sa kambing sa likod. So guys pagka first time niyo po nakasubscribe nakabisit sa aking YouTube channel Leo's Monkey Vlog ay huwag niyo namang kalimutan po mag-subscribe para magsama-sama tayo sa ulit nating gagawing mga content. Ma-notify niyo kaagad lalo na pindutin niyo yung notification bell doon. Ano nito pagka may i-upload to tayo, no? May upload naman tayo. So po yung aking incubator. Yan. Malaki. Okay, ito po. Ang taas po ito. No? Yan. Bawat egg tray nito naglalaman ng 230. I think pag maliit lang yung itlog, 230 egg tray na incubator. So yun yung ating incubator. Kung napapansin nyo, yung settings niya, setup niya, sobrang simple lang po at kahoy, pero yung frame natin steel. No? Kailangan po yan kasi mabigat to. At yung hangin na yan, nakita niyo po yung aking exhaust fan. Yan po yung mga hangin, no, na gumagalaw doon sa loob. Okay. Tapos yung screen dito, yung medyo malaki-laki na itong ginagawa ng screen para at least hindi naman masyado ito yung naghahalo, no. Nilakihan ko na lang kasi mas more na multipid siya.
At kaya lang, ang disadvantage nito, hindi mo masyadong magalaw ang itlog. Kasi mababasag, madaling mababasag. I-hatchery naman, yung ducklings na nandun, dito, sasabit lang siya dun sa butas ng screen. So, yun po yung advantage po na ginagawa natin. Anticipated na po kasi natin ito, sa sobra natin nagpapisa. So, yun. Ito po yung in-incubate namin is around 5,000 plus din ito. Ito pa lang ha, hindi pa sali doon sa labas. So, tayo po yung nagpapisa dito sa Davao City na sobrang dami po. At saka siyempre, pamimigay natin yung iba kung yung sobra-sobra naman ang ibibigay ni Lord sa atin. So, pamimigay naman natin sa mga kababayan. So, food security yung ating purpose dito po na mapaproduce tayo ng maraming itik dito po sa ating bansa. So, yan po. Sige, so baka inip-inip na kayo. Dito na lang siguro hanggang dito na lang siguro ang ating content for today, no? Pagka first time again, please like and subscribe guys sa ating YouTube channel Leo Songkip Vlog. Marami pa tayong i-upload na susunod po nito about farming. Sweet Leo Songkip ang iyong lingkod. Bye bye. God bless po.